Magandang araw sa bawat isa sa atin. So, ngayong umaga, again, you are all welcome for this Sunday service. Okay? So, please lang po, paki-share nyo sa mga sumusubaybay sa online at hayaan po natin ding ibahagi pa even after this message. Kindly share it to our fellow FB friends. Okay? Sa ganon, sila rin ay mapagpala, matuto, maligtas, at makinabang sa salita ng Panginoon. Amen? Okay? So, our topic this morning is all about mga katangian ng ulirang anak ng Diyos. Okay? So, bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Ama, narito po kami sa araw na ito, sa umagang ito, upang patuloy, O Diyos, na kumain ng espiritual na pagkain. O Diyos, handa po kami magpakumbaba, sumunod, magpasakop sa kalooban mo upang ang aming buhay ay matagumpay, masagana, at mapagpala. Panginoon, samahan niyo po kami sa pakikinig, sa pagtanggap at pangunawa sa iyong banal na salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. So, ang text po natin ay matatagpuan po natin sa Philippians chapter 2, beginning verse 14 up to 15. Basahin po natin sa Tagalog. Gawin ninyo ang lahat ng bagay nang walang pagtututol at pagtatalo, upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng mga taong mapanlinlang at mga masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila, tulad ng bituing nagniningning sa kalangitan. Okay? Sabi po doon sa verse 14, gawin ninyo ang lahat ng bagay nang walang pagtutol at pagtatalo, upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos. Okay? Ano ba itong pinagagawa ng Diyos para tayo ay maging ulirang anak ng Diyos? May 4 na katangian na ating pag-aaralan ngayong umaga. Katangian ng ulirang anak ng Diyos na ipinagagawa ng ating Panginoon sa atin. Okay? Nararapat lamang na ating matutunan ito dahil sa ngayon, nag-aantay ang mga tao na nakapaligid sa atin. Gusto nilang madama, makita ang isang ulirang anak ng Diyos. Okay? Kaya nga po, tayo ay tinatawag sa salita ng Diyos na ilaw at asin. Kaya ngayong umaga ay ating pong lubos na ialay ang ating buong pagkatao sa pakikinig ng mensaheng ito. 4 na katangian ng ulirang anak ng Diyos. Okay? Ano po yung una? Makikita po natin yan sa verse 1 and 2 ng Philippians chapter 2. Sa verse 1, sabi niya, kaya nga, sapagkat mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikiisa ng Espiritu Santo, at mayroong kagandang loob at malasakit para sa isa't isa. Verse 2, Lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan. Mabuklod kayo sa isang pag-ibig at magkaisa kayo sa puso at diwa. Ang unang katangian ng ulirang anak ng Diyos ay makitaan tayo ng pagkakaisa. Okay? Napakahalaga itong katangian ito.
Dahil tinatawag tayong mga anak ng Diyos, ang sabi dito, nang ipinagagawa sa atin ng ating Panginoon, ay ang makitaan tayo ng buhay ng pagkakaisa. Hindi yung buhay na nag-aaway, hindi yung buhay na nagkakagatan, hindi yung buhay na magulo, kundi makitaan tayo ng katangian ng may pagkakaisa. Ang sabi nga po dun sa ating nabasa kanina, sa puso't isip, mabuklod kayo ng isang pag-ibig at magkaisa kayo sa puso't isip. So bilang mga Kristiyano, nariyan ang banal na Espiritu ng Diyos na laging nag-uudyok sa atin na tayo ay makiisa doon sa ipinagagawa ng Diyos na magbibigay luwalhati sa Kanya. Makiisa, isulong ang paglilingkod, isulong ang mga ipinagagawa ng ating Panginoon. Kaya napakaganda po ito. Mapagpapala ang mga taong nakapaligid sa atin kapag nadarama at nakikita sa atin ang ating pagkakaisa sa isip at sa puso. Kaya nararapat lamang na magkaisa tayo. Katulad ng ganito, pagdalo. Kailangan sa puso't isip natin, isagawa natin yung pagkakaisa na sinasabi ng salita ng Diyos, na magkakaisa tayong purihin ng Diyos sa lugar na ito. Magkakaisa tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. Magkakaisa tayong ibahagi ang salita ng Diyos. Magkakaisa tayong gumawa ng mabuti sa ikaluwalhati ng ating Panginoon. Makitaan tayo ng pagkakaisa sa panalangin. Dahil ano po ang sabi sa Awit 133, God will command His blessing when there is unity. Kaya ito po yung pinagagawa ng Panginoon dahil gusto niya tayong pagpalain. Okay? Kaya sa ating pamilya, magkaisa po tayo. Sa loob ng pamilya, magkaisa tayo sa isip at sa puso na ipamuhay ang buhay Kristiyano. Ipamuhay ang salita ng Diyos. Okay? Sa pamilya, sa trabaho, makiisa tayo dun sa layunin ng company na iyong kinalalagyan. Makiisa ka. Dun sa, alam mo naman, na sa ikauunlad ng company na iyong pinapasukan. Higit sa lahat, dito pa sa simbahan, nais ng Diyos na makita tayong nagkakaisa sa puso't isip, gawin, isagawa ang kalooban ng ating Panginoon. Okay? Ayaw niya na makitaan tayo ng kanya-kanya o walang pagkakaisa. Ngunit sa oras na tayo po'y magkaisa, nangako ang Panginoon. Ulitin ko po ang verse. Awit 133. When there is unity, for there the Lord command His blessing. Kapag tayo nagkakaisa, ipag-uutos, ibubuhos ng Panginoon ang kanyang pagpapala. Okay? So ito yung unang katangian. Marunong tayong makiisa, makitaan tayo ng pagkakaisa. At ito yung katangian ng isang ulirang anak ng Diyos. Okay? At pangalawa po, sa verse 3, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Wow! Nais ng Panginoon na tayo ay magpakumbaba. Ano yung katangian na yun? Pagpapakumbaba. Ano po sabi ng salita ng Panginoon diyan sa James 4:6 and 10? God resisteth the proud, but give grace to the humble. Ano ba sabi sa Gospel? Sa Matthew, Mark, Luke, John.
ang nagtataas ng kanyang sarili ay ibabagsak ng Diyos. Kaya nga po, ito po yung pangalawa na katangian na dapat taglayin para ng isang ulirang anak ng Diyos. Makitaan tayo na tayo ay mapagpakumbaba. Ulitin ko po yung verse. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Kapag itinuturing mo na mas mababa ka sa iba, handa kang makinig, handa kang tumanggap ng payo, makinig ng correction, handa kang matuto sa iyong kapwa. Ayon ng Panginoon na tayo ay mayabang. Hindi ito katangian ng isang ulirang anak ng Diyos. Kaya nga po sabi dyan, it is a command. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Ipinagbabawal ng Panginoon ang buhay na mayabang, ang pagiging mayabang. Yung gusto mo laging ikaw ay sikat. Yung gusto mo laging ikaw ay bida. Ayaw mong makinig ng correction. Ayaw mong tumanggap ng pagtutuwid. Basta ang tingin mo sa iyong sarili, mataas ka kaysa sa kanila. Ayaw po ng Diyos. Anong sabi doon? Paulit-ulit na sabi ng Biblia, even po doon sa 1 Peter 5:5, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Galit ang Diyos sa mayabang, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Alam niyo, sa panahon ngayon, laganap po ang kayabangan. Ano po ang tatlong ikababagsak ng buhay Kristiyano? Alam po natin lahat yan. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Ang pangalawa na katangian ng ulirang anak ng Diyos ay mapagpakumbaba. Hindi mayabang. Ulitin ko po ang salita ng Diyos. Huwag kayong gumawa ng anumang dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Napakarami po ang halimbawa sa salita ng Panginoon. Maalala ko lamang si Nebukadnezar. Masyadong para sa akin ay mabigat ang buhay ni Nebukadnezar. Nung siya'y nagyabang, na sabi niya, ang lahat ng bagay na ito ay dahil sa akin. Ang lahat ng karangyang ito, ang lahat ng magagandang bagay na nagaganap sa aking kaharian ay nang dahil sa aking galing. Alam niyo po, nung sinabi ni Nebukadnezar yan, siya po ay ibinagsak ng Panginoon. Siya ay nasiraan ng bait. Nawala ang lahat ng kanyang kayamanan. Nawala siya sa kapangyarihan. Ang sabi ng salita ng Diyos, siya ay naging katulad ng isang hayop. Malinaw po ang salita ng Diyos. Ibinabagsak ng Diyos ang mayabang. Kaya nga, ano po ang sabi ng salita ng Diyos? Doon po sa ating teksto kanina, gawin nyo ang lahat ng ito. Ano po yung pinagagawa niya? Yung huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Huwag na huwag po tayo magtaas ng ating sarili sapagkat oras na tayo po'y nagyabang, tandaan po natin yan. God will make a way para tayo po ay mapasukan ng salitang sumpa or pagkabagsak. Okay? Pagkalugmok, kahihiyan. Okay? So ito po yung pangalawa. Ang ulirang anak ng Diyos, ang katangian ng ulirang anak ng Diyos ay mapagpakumbaba. Sabi diyan, sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili.
ituring mo na mas higit ang iba kaysa sa iyong sarili. Kapag itinuring mo na ganon, mas mataas sila kaysa sa iyo, kay daling magpasakop, kay daling sumunod, kay daling makinig, kay daling tumanggap ng payo, kay daling tumanggap ng pagtutuwid. Ano po ang sabi ng Biblia? For those who accept correction, they are wise. But for those who are not willing to accept correction, they are foolish. Okay? So, ituring natin, yan ang sabi ng banal na kasulatan. Dahil nais ng Panginoon, makita sa atin, kanyang mga anak, ang buhay na magpakumbaba. At ayaw ng Diyos na makitaan tayo ng espiritu ng kayabangan. Yung ginagawa mong lahat para mapansin ka, ginagawa mong lahat para purihan ka ng tao, ginagawa mo ang lahat para ikaw ay maging tanyag. Ang turo ng salita ng Panginoon, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Mapapagod ka lang dahil sa oras na tayo magyabang, ang Diyos ang iyong kinakalaban. Kung meron kang itaas sa iyong buhay, ay ang Diyos. Kung meron kang bigyan ng kapurihan, ay ang Diyos. Hindi yung iyong sarili. Hindi yung tayo ang mabigyan ng kapurihan, kundi yung Diyos na mabuti, yung Diyos na tapat, na nagbigay sa iyo ng talento, nagbigay sa iyo ng lahat ng bagay. Kaya kung meron dapat maparangalan, ay ang Diyos na nagkakaloob sa lahat ng bagay. Kapag kaganon, ang tao na mismo ang pupuri sa iyo dahil nakikitaan ka ng mababang loob, nakikitaan ka ng kabaitan, ng pagpapakumbaba. Okay? So ito po yung pangalawa na katangian ng ulirang anak ng Diyos. Okay? Pangatlo, dyan po sa verse 4. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Ulitin ko po. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. So makitaan tayo ng pagmamalasakit. Makitaan tayo ng pagbibigay, pagmamahal, pagmamalasakit sa ating kapwa. Hindi lamang yung pagmamalasakit sa ating sarili. Ito yung nais ng Panginoon na taglayin natin katangian ng ulirang anak ng Diyos. Ano po yung pangatlo? Pagmamalasakit sa kapwa. Or, pwede rin natin sabihin, generous spirit. Mapagbigay, matulungin, mapagmahal, maawain. Ito po yung pangatlo. Nais ng Panginoon na katangian ng ulirang anak ng Diyos. Okay? Alam nyo, napakarami po nakapaligid sa atin, mga tao na nangangailangan ng pagmamahal, nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng pagmamalasakit ng isang anak ng Diyos. Napakarami po ang nalulungkot ngayon. Napakarami po ang bigo. Napakarami po ang magulong buhay ngayon, magulong pamilya. Sino ang kailangan nila? Ikaw at ako. Handang magmalasakit, handang makatulong nila sa kanilang mga suliranin. Magbigay ng, let's say, mga payo para mapalakas ang kanilang kalooban. Okay? Napakarami ang nangangailangan ngayon ng pag-ibig ng ating Panginoon. Pagmamalasakit. Dahil alam naman natin na tanging si Kristo lamang ang tunay na solusyon sa ating panahon, sa mga problema na ating ngayon nakikita sa nakapaligid, mga taong nakapaligid sa atin. If they have Christ, napakalaking bagay ang pagkakilala nila sa ating Panginoon. Na ibahagi natin ang solusyon kung paano magkaroon ng maayos na buhay, mapayapang pamilya, mapayapang buhay. Okay? Kaya po napakahalaga yung pangatlong katangian ng ulirang anak
ng Diyos. Ito yung pagmamalasakit or generous, mapagbigay, mapagkalinga. Ang ating panahon, katulad ng sabi ng Biblia, ay pahirap na pahirap, pagulo ng pagulo, pabulok ng pabulok. Sino ang mga kailangan? Ikaw at ako. Yung pagmamalasakit natin, dalhin natin sila sa liwanag. Dalhin natin sila sa ating Panginoon. Dalhin natin sila sa pagkakilala sa ating Panginoon. At gumawa tayo ng mga kaparaanan doon sa mga bagay na kailangan nila sa panahong ito. Mapa-oras man yan, mapapera man yan, mapapayo man yan, anumang mga bagay na ating maialay bilang mga anak ng Diyos. Dahil tayo po ay binigyan ng kapangyarihan ng ating Panginoon to become light, to become salt, to become a channel of blessing of whatever problem or situation they are in. Sa ngayon, we can use our gadgets. We can use this Facebook para maipadama natin ang ating pagmamalasakit sa kanila. By posting verses, by sharing messages, especially our sermons here, our teachings in this church. Okay? Just tell them to search JGFI GMA to simply help them to bring hope, to bring peace, to bring salvation, aside from the material blessing that we can extend kung yun man ang kanilang pangangailangan. Kung kaya, ito po yung pangatlo na ito ay napakahalaga. Kaya nga sabi dun sa text natin, gawin nyo ang lahat ng bagay na walang pagtutol at walang pagtatalo. Hindi natin pagtatalunan itong mga katangian na ito. Okay? Kundi inuutos ng Panginoon na tayo ay maging ulirang mga anak ng Diyos. Okay? And the last ay makikita natin sa verse 5. Philippians chapter 2 verse 5. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kabantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang kanyang pagiging kabantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Pinanganak siyang tulad ng pangkaraniwang tao. At nang si Kristo ay maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunuring hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Ang pang-apat na katangian ay masunuring Kristiyano o masunuring anak ng Diyos. Ito yung pang-apat na katangian na nais ng Diyos. Katangian ng ulirang anak ng Diyos. Masunurin hanggang kamatayan. Hindi yung susunod ka lang dahil pinagpapala ka ngayon. Hindi yung susunod ka lang dahil tinugon ng Diyos ang iyong panalangin. Hindi yung susunod ka lang dahil pinagaling ka ng Diyos. Alam niyo, ito po ay nakakalungkot. Napakarami akong nakitang mga tao ngayon, mga Kristiyano, na nung sila'y humihingi ng matagumpay na buhay, nung sila'y humihingi ng trabaho, nung sila'y humihingi ng pera, humihingi ng pagpapala. At ngayon, mga pinagpapala na sila. Meron din mga Kristiyano na humihingi ng kagalingan. Pinagaling na sila. May mga Kristiyano na humingi sa Panginoon ng kaayusan sa kanilang pamilya. Ngayon, ayos na ang kanilang problema. Noon, sumusunod sila sa Panginoon dahil meron silang hinihingi sa Panginoon. Ngunit, nung nasa kanila na, wala na. Ginawa na nilang second option ang Panginoon. Second priority ang Panginoon. Tinalikuran na ang pagsunod sa ating Panginoon. Pero ang itinuturo na pang-apat na katangiang ng ulirang anak ng Diyos, anuman ang iyong kalagayan, kahit sa kamatayan. Sabi dito, masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus.
Ano po sabi sa verse 5? Taglayin nyo ang kaisipan, meron si Kristo. Ipinag-uutos ng Panginoon na taglayin natin ang katangiang ito. Ang pagsunod sa Panginoon, anumang kalagayan mo sa buhay. May blessing ka ba? O wala? Tinugon ba ang iyong prayer? O hindi pa tinugon? Ano man ang iyong kalagayan? Ang utos ng Panginoon na dapat nating taglayin ay sumunod tayo hanggang wakas. Sumunod tayo hanggang kamatayan. Anong ibig sabihin nito? In application. Lalo na doon na sa mga pinagpala ng Diyos. Lalo na doon sa mga pinagaling ng Diyos. Doon sa mga humingi ng katakot-takot na kiusap ng todo sa Diyos. Ngayon, natanggap mo na ang blessing mo. Natanggap mo na ang kagalingan mo. Ano na ngayon? Sumusunod ka pa rin ba sa Panginoon? O ayaw mo nang dumalo sa church? Ayaw mo nang sumamba sa church? Wala ka nang ganang sumamba sa church? Meron akong kausap kanina, nawalan na ng trabaho. Ngayon, nakasalubong ko bago ako pumunta rito. Nakasabay ko paglakad, naghahanap siya ng trabaho. Sabi ko sa kanya, bukas ay linggo, attend ka ng church. Sabi ko sa kanya, unahin mo si Lord. Huwag kang attend ng dahil sa sinabi ko. Dumalo ka na merong kagalakan sa puso mo para maging katanggap-tanggap sa Diyos ang iyong pagsunod sa Kanya. Mga kaibigan at mga kapatid, sa kalagayan, tinatamasa mo ngayon ang malusog mong pangangatawan. Tinatamasa mo ngayon ang iyong trabaho. Nag-e-enjoy ka ngayon sa blessing na galing sa Panginoon. I-enjoy mo ang pagsunod. At yung pagsunod mo ay kailangan isang pagsunod na hanggang kamatayan. Dahil anong sabi ng Panginoon? They that endure, they that obey, till the end, they that endure, till the end, the same shall be saved. Ang nagpapatuloy, ang sumusunod, hanggang wakas, ang sumusunod, hanggang kamatayan, ay maliligtas. Ipakita mo, ipadama mo sa Diyos, na hindi ka lang sumusunod sa Kanya, nung ikaw ay merong pangangailangan sa Kanya. Dapat mas higit ang pagsunod mo ngayon, dahil pinahahaba ng Diyos ang buhay mo. Mas higit pa dapat ang pagsunod mo ngayon, dahil pinagpapala ka ng Diyos. May trabaho ka na ngayon, may pera ka na ngayon, nakatapos ka na ngayon, maayos na ang buhay mo. Dapat hanggang kamatayan, ilalaan mo ang buhay mo na merong pagsunod sa Diyos. Ito ang katangian ng ulirang anak ng Diyos. O kung ikaw man ay nasa under trial, ikaw ay nasa kasalukuyan, na para bagang hindi mo alam ang iyong gagawin sa iyong buhay. Dala ng pagsubok na mabigat. Dala ng iyong kalagayan o pangangailangan. Kaibigan, kapatid, ito ang sasabihin ko sa iyo. Gawin mo pa rin hanggang kamatayan na pagsunod. Bakit? Ito po ang sabi ng Panginoon. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa Kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat. Ang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at para sa ikalwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon. Nung si Kristo ay sumunod hanggang kamatayan, kamatayan sa krus, ano nangyari? Pinagpala siya ng Diyos. Kapag ikaw sumunod, hanggang wakas, tandaan mo ito, may himala na nakalaan sa iyo. May pagluwalhati na nakalaan sa iyo. Merong biyaya, pagpapala na nakalaan sa iyo. Merong matagumpay, maunlad, masagana na buhay na nakalaan sa iyo. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, kapag ikaw nagpatuloy hanggang wakas, hanggang kamatayan, may inilaan ang Diyos para sa iyo. Ang sabi nga ng ating kapatid na si David, I've been young and now I'm old. I've never seen the righteous forsaken. Anong sabi niya? Mula pagkabata ko at ngayon matanda na ako, wala pa ako nakitang tapat sa Diyos, masunurin sa Diyos na pinabayaan. Ito ang apat
na katangian ng ulirang Christian. Sa pagtatapos, basahin ko po ulit ang ating teksto. Gawin ninyo lahat ng bagay nang walang pagtutol at pagtatalo. Gawin natin yung pakikiisa, pagkakaisa. Gawin natin yung pagpapakumbaba. Alisin natin ang lahat ng uri ng kayabangan dahil may karugtong yan na pagbagsak. Dapat mapagpakumbaba dahil doon tayo nagbibigay ng liwanag sa mga tao. Ngunit kapag kayabangan, ano sabi doon? Ibabagsak, babagsak at babagsak ang ating buhay. Anong pangatlo? Pagmamalasakit, mapagbigay, maawain, matulungin. Meron tayong pagmamahal sa ating kapwa. Pagmamalasakit. Hindi lamang puro sarili ang inaatupag natin. Yan po ang turo ng Biblia. At ang pang-apat ay ang pagiging masunurin hanggang kamatayan. Dahil ang Diyos ay tapat. Verse 15, upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng mga taong mapanlinlang at mga masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila, tulad ng bituin nagniningning sa kalangitan. Habang ibinabalita ninyo sa kanila ang mensahe na nagbibigay buhay. Sa gayon, sa araw ng pagdating ni Kristo, amay pagmamalagi kong hindi nawalan ng kabuluhan ang aking mga pagpapagal sa inyo. Kapag gawin po natin ito, hindi mawawalan ng pagpapagal ang mga lingkod ng Diyos na nagtuturo linggo-linggo, kami na nagtuturo halos araw-araw sa mga tao. So this morning, ito yung nais ng ating Panginoon, katangiang ng ulirang anak ng Diyos. Magkakaisa po tayo. Itaguyod, magkaisa po tayo. Sumamba, magkaisa po tayo. Dahil kapag tayo nagkakaisa, God will command His blessing. Number 2 is pagpapakumbaba. Patuloy tayong magpapakumbaba. Huwag tayong gagawa ng anuman sa paghahangat na tayo maging tanyag. Yun po yung paulit-ulit na binasa natin kanina. Ayaw ng Diyos. Tsak babagsak po tayo. Pangatlo, patuloy po tayong magmalasakit. Patuloy po tayong magmahal. Mapagbigay sa ating kapwa. At pang-apat na katangian, patuloy tayong masunurin. Dumalo ng gawain. Gawin ang ating Bible reading. Gawin ang ating pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Masunurin sa ating natututunan. Masunurin sa ating mga mensahe na ating naririnig. Masunurin sa ipinagagawa ng Diyos. At ang utos niya, maging masunurin tayo hanggang kamatayan. Kaganon, sasabihin ng Panginoon pagdating ng kanyang muling pagbabalik, welcome. Sa pagpasok natin sa kaharian ng Diyos, welcome, my faithful servant. Dahil tinaglay mo ang mga katangian na nais ko makita sa iyo. Tayo po'y manalangin. Ako'y naniniwala na nangusap ang Diyos sa iyo ngayong araw na ito. Kung nagagawa mo na minsan hindi ka nakikiisa sa gawain, hindi ka nakikiisa pagganap sa ipinagagawa ng Panginoon, humingi ka ng tawad sa Diyos. Dahil kapag tayo ay humingi ng tawad, at tayo magbagong isip, nagpakumbaba, nakiisa sa pinagagawa ng Panginoon, you can expect of God's blessing. Kung nakita mo yung sarili na lagi ka naghahangad, gumagawa ng paraan sa paghahangad mo na ikaw ay maging tanyag,
Itigil mo na yan, kaibigan. Itigil mo na, kapatid. Hindi ka magtatagumpay, ikaw ay babagsak. Ang nais ng Panginoon, ikaw at ako ay magpakumbaba. Magsisi tayo sa Diyos. Kung minsan naghahangad tayo na maging tanyag, maging bida, tayo'y mayabang, magsisi tayo sa Diyos. Hindi yan ang dapat taglayin ng isang Kristiyano. Galit ang Diyos sa mayabang. Kung tayo man ay hindi nagmamalasakit, hindi tayo nagbibigay ng oras sa ating kapwa para sila'y bahagina ng salita ng Diyos, kung tayo ay tinatamad at walang pagmamalasakit sa ating kapwa na ibahagi ang pag-ibig, ang pag-iimbita, pananalangin sa kanila, hingi tayo ng tawad. Dahil nais ng Diyos na tayo kumilos na mayroong pagmamalasakit sa ating kapwa. At kung tayo man ay hindi na masunurin, hingi tayo ng tawad sa Panginoon. Kung tayo ay masuwayin sa kalooban ng Diyos, hindi tayo masunurin, tayo po ay magsisi. Sabihin natin sa harap ng Panginoon ngayong umaga, ngayong araw na ito, na tayo ay magiging masunurin na. Sapagkat kung tayo maging masunurin, magagalak ang Diyos at itataas niya ang ating buhay at sasabihin niya sa atin pagdating ng panahon, "Welcome, my obedient. Welcome, my faithful servant." Lord, I ask you now to bless everyone. I ask you now to bless everyone who are attentively listening. For everyone who are joyfully accepting your teaching, your word. This day, I ask you, Lord, to open the windows of heaven for them. I ask you, Lord, to command your blessing upon their lives. Father, thank you so much for giving us your word this day. We want to give you all the glory. We want to give you all the praises. And thank you, God, for warning us. Thank you, God, for reminding us sa katangian ito. Sa traits na ito. Sa mga bagay na ito na aming narinig ngayong araw na ito. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Please, let us share this teaching to our FB friends and let us enjoy showing this katangian, these traits to everyone because they need these things. They need us. They need this teaching. Okay? So, God bless you. See you next meeting. God bless everyone.